participation sa National Milo Marathon since kayo po ay nakapag-retire na? 2012. Tumakbo po kayo ng 2012. At ang inyong pong unang naging race with the National Milo Marathon was in 1993. 1993. Imagine, 6 na beses po niyang napanalunan yung National Milo Marathon. Alin po dun sa inyo, sir, ang pinaka-matamis na podium finish po ninyo? Yung pinaka-memorable at pinaka-paborito po ninyo doon? I think noong 1996, nangarap talaga ako na mag-break ko yung time ni Jamie Lee. 1993 kasi, ma-part na may ito. Kasi nasa Cebu ako noon, training ako, pero lahat ng tao kasi puro laging sinasabi, mas maganda kung sasali ka, Roy, sa Milo. Yun ang isang inspirasyon ko na isang nagbigay sa akin ng lakas na mag-training talaga ng mag-training. Hanggang nasa Milo na ako, nag-champion na ako, pinangarap ko na, hindi lang yung Milo. Olympics na? Yes. Yes. Pinangarap ko na yung Olympics kasi since na kasama kami ni Paringalan doon sa China, training kami, gusto ko na rin talaga na mag-book yung mga time ko. Kaya kami ni Paringalan, magka-partner kami po. Sabi ko kay Paringalan, pre, sarap ko lang mag-champion dito Milo. Hindi lang masarap. Every morning, binigyan kami ng chance na mabigyan kami ng mga Milo. Kaya yung every morning, afternoon, lagi kami ng mga Milo. Sabi ko, pre, ito na. Magsa-champion tayo kasi nandito na tayo eh. May nagsusuporta na sa Milo. Akalain niyo ba yun, sir, from running in Cebu, Bogo po, tama po, in Bogo and Cebu, makakarating po kayo ng Atlanta Olympics? Hindi ko nga masabi eh. Sabi ko nga nung una is dream eh. Dream talaga. Dahil isang mangingisda na kasi ang partner ko. At saka ako, mangingisda na rin doon sa Cebu eh. Pero ang pinapangarap ko kasi talaga, running. Lagi ako nag-jogging, in the morning, nagkakaroon ako ng basketball. Pero nasa focus ng isip ko, yung takbo. Yung pagtakbo po. Kaya nung nasa high school na ako, yun, start ko yun, na naglaro ako sa Cebu City ng 10K. Nag-champion naman kagad ako. After noon, siguro, naisip ko na mas masarap pala talaga mag-champion. Kaya sabi ko, pag pumunta ko ng Manila, kailangan ko talaga pangarapin ng Milo. Yun ang part talaga sa buhay ko na natutunan dito sa running. Diba? Dreams do really come through and we are so happy na naibahagi niyo po yan sa amin, Sir Roy. Maraming salamat. Si Ma'am Cristabel naman. Ma'am Cristabel, are you still running? Nag-coach na po kayo? Into coaching na. Ma'am, ano po yung record ninyo sa 10K? Kasi marami po tayo dito sa mga run clubs natin active ngayon na tumatakbo ng 10 kilometers. What's your record for the Philippines? It's still the existing record, 34:40. 24 minutes and 44. Ha? 34. 34. Ano 34? Napabilis po talaga ng ano. Kinabahan sila, ma'am eh. Ano ba? 34. 34 minutes and 40 seconds. Mind you, ladies and gentlemen, still is a Philippine record to the very day. Kayo, ma'am, ano naman po ang inyong Milo Marathon story? Kasi sunod-sunod din po yung pagkapanalo po ninyo. 1999, year 2000, 2001, pero parang may gap. 2009 na po yung sumunod. Kwentuhan nyo kami, bakit nag-break po, nagkaroon po ba kayo ng kumbaga rest? Bakit po may 8 years po na gap? And not really the rest, because we prioritize the international races na schedule for us na yun sa association. And so, yung mga off years na walang mga A races from international, we usually join the Milo Marathon also as a consistency for the training plan that
is given to us. So yun po, kaya nagkaroon ng big gap kasi more priority yung SEA Games, Asian Games. And you won medals for our country in the Southeast Asian Games. Ano po yung pinaka-memorable po ninyo na Milo Marathon race? Well, my first time was in 1999 in Clark. In Clark? Yes, that was my first time because I came from a sprint 400 low hurdles event, and then I hindi ko alam na mag-excel pala ako sa long distance. So I was in third year college. I was 19. Then nakuha ako ni Coach Mar, our former coach before. Then yun yung isang naging target namin during run the 42 kilometers. So before pa pala nung start ng Milo finals na yun is lumindol that time. So we were not in Clark. So hindi namin alam kung matutuloy o hindi kasi medyo umaambon pa that time. So yun, natuloy naman po. Then it was my first time. Wala pa ako siyempre alam mag-experience. So I just went with the pace, ganyan. So yung mga older runners, sabi na, dito ka lang, huwag ka maubusan ka, mga ganun. So ako naman, sabi ko, tiwala ako sa training. So yun, nag-adjust ako. I went for my own pace, then yun, nakuha ko yung Isa po pala kayo sa motivation ni Coach Rio, ayaw niyo yung magpatalo po daw sa inyo eh. Oh, diba? But that's how it is, diba? Even our runners, you run together, but at the same time, you look at the other, in a way, yun ang yun ang kumbaga mag-motivate din sa inyo. Thank you, ma'am. Si Coach Allen naman, Coach Allen also is a SEA Games gold medalist. Coach Allen, when you hear of the National Milo Marathon, 50 years na, what do you remember most? Or ano po yung nararamdaman niyo pag sinabing 50 years na yung National Milo Marathon? Para sa akin, nung sinabing 50 years na, ibig sabihin, 50 years old na rin ako. Tanda na. Last kasi na naka-attend ako ng ganito is yung 25th year. So, ako naman yung parang defending champion that time. So, 2001. Kayo po ay National Milo Marathon King in 2000 and 2001. Pareho kay ma'am. Yes, opo. So, ang best experience ko naman is noong 2001, tulad ng kwento niya, nangarap siya, pangarap na maging Milo champion. Ako ang pangarap ko noon, mag-break ng record din ng Milo champion. So, break niya ang record ng matagal, pakalipas naman, break ko din. So, yun. Although magkakasama kami so, talagang part ng na every time, every year, may sisibol at may sisibol. So, dahil sa Milo Marathon, kumbaga, ang mga kabataan, na pumapasok na sa mind nila na darating yung araw. Kasi nag-umpisa tayo sa mga bata. So, syempre, may 3 kilometers and then usually sa mga kids sa school. So, parang ganon. So, nangangarap. So, tumataas yung nila. And then later on, namalaya natin, nandito na sila sa Manila. And then, naging champion na. Kaya, nakakatuwa. And then, as part ng Milo Marathon, so ngayon, isa ako sa part ng run reorganizer na nag-handle ng Milo Regional. So nakakatuwa dahil sa mga minsan nami-mention nila, ikaw pala yung dating champion, parang gano'n. So nakakatuwa na. Tapos syempre, mataas mong lalapitan sa iyo yung mga kids, tapos parents na, ito, magpapicture kayo dito kasi dating champion ito. And then tanongin nyo na rin. So, yun ang isang experience ng Milo Marathon na talagang very inspiring kasi wala na sa takbo. Although sumasali-sali pa din ako, pero nakakatuwa kasi nagmamanage pa din ang Milo Marathon. So, Kumbaga, nasa running scene pa rin, pero ibang capacity na, no? And we're so proud that, again, Run Rio, along with, of course, our partners from Milo, has provided this platform
para sa ating mga runners na after your running career, pwede po kayo mag-coach. I know si Sir Roy is also a member of Patafa. Tama po, di ba? So, marami talagang nagbibigay na opportunities. Pero nabanggit ni Coach Alan yung mga bagong sibol. Ito na yung mga bagong sibol. 29